Hay mga mahal, ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Nick. Ang tanong niya ay, ano po ang magandang pwesto para maramdaman niyo talaga ang pagdila? So yun natin pag-uusapan po today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang babae kapag halimbawa bukang-buka ang kanyang kakaan, ang kanyang dalawang kita, bigay na bigay, ibig sabihin komportable na yan. Ibig sabihin hindi na yan nahihiya sa'yo. Kaya halimbawa, ang isang babae mahihiya pa, nahihiya pa siya, ibukadkad mo yung kanyang dalawang kita, ibukadkad mo ang kanyang paso sa ibabaw ng bulaklak, ibig sabihin may bagay na ikinakahiya siya or nahihiya siya sa lugar o hindi siya komportable o kaya naman ba sobrang maliwanag. May mga babaeng hindi komportable kapag sobrang liwanag. Gusto niya yung may romantikong ilaw lang. Bilang ako ay isang babae, mas ginaganahan ako pag medyo madilim. Yung kaunti lang yung nakikitang liwanag, pero nakikita mo pa rin siya, nagkakakitaan pa rin kayo. Mas ginaganahan ako at mas nakakalagdag ng elko yung ganun. Siyempre, hindi naman pare-pareho ang mga babae. May mga babae gusto rin ng sobrang maliwanag para nagkakakitaan kayo. Isa yon sa isipin mo kung halimbawa nahihiya siyang ipakain sa'yo. At kapag naging komportable yan, doon mo sa lapain mo ng todo. At kapag halimbawa naman may pwesto na hindi kayo komportable, masasabi ko kainin mo siya sa lamesa. Sa lamesa kasi, pwede kang umupo doon sa upuan at syempre doon siya sa ibabaw ng lamesa. Mas komportable kumain, mas matatagalan kang kumain, hindi mangangawit ang batok mo, at mas makontrol mo yung paglapa sa kanyang bulaklak. At kapag didilaan mo na siya, siyempre ang dila mo, lagi kong itunuturo sa inyo, kung nanonood kayo ng aking mga nakaraang vlog na ang pagdila ay dapat patulis, palapad, paikot-ikot, doon sa bulaklak. Hindi lang doon na sa mga gilid-gilid, hindi lang doon sa labi ng isang bulaklak, pati na pinaka-importante doon sa pasas sa ibabaw ng kanyang bulaklak. Yun yung bubukad ka din ng iyong dila para mas masarapan siya. At kapag halimbawa tinatrabaho mo na ng dila mo, yung kanyang bulaklak, so siyempre patulis. Yung patulis na papaikot-ikutan mo yung kanyang pasas sa ibabaw ng kanyang bulaklak at palapad para ilimod mo mula sa baba, doon sa butas sa baba, papunta sa taas, paangat, papunta doon sa pasas ng kanyang bulaklak. Tapos, hihigupin mo yung higop na hindi masakit, yung higop na katamtaman lamang. At kapag pinaulit-ulit mo yan, sinisiguro ko sa iyo, sisirit ang kanyang gata. So, sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.